Happy Tuesday na mga higalag mga kaigsunan. Ato dayong kaitik sa atong devotional karon. Matthew 11:29, take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your soul. Matthew 11:29 ato ang pamalandungan unya sa atong devotional for all. So welcome na kita sa ato ang pagpamalandong Bible study and lesson study in the words Marathon lesson karon kang ginuwigad ay gusto sa heptology siyang 7 parts. Atong textual audio video visual aid nato nga presentation. So introduction start na lang kita. I-pull down inyong mga status bar no lantaw kalendar. So makita diri ato ang pizza August 12 Tuesday. So happy Tuesday mga higalag mga kaisunan sa ato ang August 12. Linga inyong mga gabitay diha nga mga kalendaryo makita atong pizza ga color blue. August 12 no. Ani asa ato ang Tuesday upat ka Tuesday. Ang ato ang Tuesday 5/12/1926. So mao ka na ato ang Tuesday no. So ato ang upat no ang mato ang ato ang Monday, Tuesday, Wednesday ug Thursday. Tinag-upat siya sa iyahang semana. Atong lima ang Friday, Saturday ug Sunday. Tinaglima diha iyang linya sa iyang semana. Or sa bulan, no? So ato ang monthpiece kay nagapabilin pa man diri sa atong gabitay nga kalendaryo. August 9, no? Ang kadto ato ang full moon. Pwede na siya full moon karon, no? O aning gebos na kita karon ang ato ang monthpiece sa edad nga 17.58 days. Pila man na ka-days siya mo ko ano? Naman siya point. So lang nga inyong mga Google Calendar, makita dito ang pizza. Sa gilinginan sa dato ang pizza diri August 12. Oh, happy August 12 mga higalag, mga kaigsunan. Lago kita sa ato ang bantay panahon lokal, national, international sa ato ang hurricane, Atlantic, Pacific nato nga ida storm updates. Unahon dayon nato ni ato ang lokal. Ano kita sa ato ang high nga temperature? Dira tanto no, 33 degrees Celsius ug ang lowest 23. Kaulapan, cloudy, excessive heat, kaya naghihapon ng warning. So galaw kita sa ato ang adlaw. Sa ato little light, ato ang dawn 5:58 AM. Ato sunrise 5:30 AM. Ato ang sunset, to ano nag-us na po siya. 5:56 PM. Ato ang dusk 6:18 PM. O adjust na ng alarm clock kay sunset mo ni adjust no. Gamintin na siya, mana siya. Sunod ato ang wind situation. Kusog-kusog atong hangin karon. Ada kita hangin 11 km/h. Ug atong hangin karon ang 8 Jess sa ato ang
alas 9. Onya, 10 pod sa alas 10, 10 km per hour. Ang kusog na to sa alas 11, 11 po diyang kusog sa hangin. Alas 12, 10, alauna 10 gihapon. Alas 2, 10 gihapon ang hangin. O sa alas 3, 8, ug dugang pa nga mga oras. Ang 6, 5, 6, 6, 8, 8, 8, 6, 6, 6, 6, 5, 3, 3, 2. Uy, balik og mahinay. 2 kuno ang hangin. So makana ato ang galaw sa ato ang hangin, galaw kita sa tubig. Atong tide forecast. So diri gihapon kita sa ato ang winning gebus, no? Nga Moonpiece. O high gihapon ni. Ato ang high tide. So ato ang galaw sa atong katubigan Tuesday, August 12, 2025. High tide, low tide, high tide, low tide. AM, AM, PM, PM. O pahin sila, no? So, ni high tide siya. Ina sa alauna 12 AM. 1.11 meters, 3.64 feet. Low tide na po siya. Gaina alas 6:23 AM, 0.31 meters, 1.2 feet. Og ma-high tide siya unya sa atong udto. Alas 12:38 PM, 1.81 meters, 5.94 feet. So amping-amping gihapon, no, kay ma-round off gihapon na siya size ang feet niya, no. So habog-habog gihapon siya sa ato ang udto, no? Magamping gihapon diya sa kadagatan. Tapos low tide siya sa gabi ina 7:34 PM, 0.4 meters, 0.13 feet ang iyahang feet. So na ato ang bantay katubigan, no? Balik kita sa atong hourly nga forecast. So atong hourly nga forecast, ang high nato 33 degrees Celsius, ang lowest 23, kaulapan cloudy. Ano na kita sumada total nga precipitation karon 40%. Karon atong temperature 26 degrees Celsius, alas 8 7 degrees Celsius, alas 9 29 degrees Celsius. Alas 10 high na 31 degrees Celsius, alas 11 32 degrees Celsius, na precipitation nga 20. Alas 12 alauna 33 degrees Celsius, na kunoy 40% nga precipitation sa alauna sa atong udtong dako. Tapos sa ato ang alas 2 32 degrees Celsius with 40% precipitation. Alas 3 31 degrees Celsius with 40% precipitation. Alas 4 30 degrees with 40% precipitation. Ato ang alas 5 23 degrees Celsius with 40% precipitation. Alas 6 28 degrees Celsius with 30% precipitation o gabi na. Alas 7 27 degrees Celsius, nagihapoy 20% na precipitation. Alas 8 26 degrees Celsius, 20% precipitation. Alas 9 26 degrees Celsius, o sa alas 10 25 degrees Celsius. Alas 11 alas 12 alauna, alas 2 ato ang tingkatulog, no, 24 degrees Celsius. O atong lowest nga temperature ug mahigayon ug bukas nga ugma nga kadlaw. Sa alas 3 alas 4 alas 5 atong 33 degrees Celsius temperature. Sunod, mao na to ato ang lokal nato nga bantay panahon. Sunod, dili kita sa ato ang national pag-asa weather report, no, og dugang pa atong itaho niya taud-taud. Banarago kita sa ato ang bantay panahon nasyonal. O dili kita sa gi-issue sa ato ang pag-asa.
ang Tropical Cyclone Advisory NR78. Gisyo kirin ang hapon man sa 11 man ang August 11 karon, nabot tayo August 12 karon. Sa ato ang pag-asa kung gahapon parihar na siya kahapon. So ang kahapon sa ato ang severe nga tropical storm Pudol has entered the Philippine area. Goryong yang ngalan. O niya katong iyang wind 110 km/h, ang max gas 135. So ang ato ang advisory dere ang maigo kibali sa bad weather Typhoon Goryo. So dito gihapon sa Ibayat, Batanes. So yung strength, ay kusog naman dahil kusog ng strength. 120 km/h ang max gas 150. Mapiktahan na gid sila. Ato ang Ibayat, Batanes. So kana na ang ato ang sa national, malargo kita largo sa ato ang international, sa ato ang Atlantic Pacific Hurricane nato nga the storm updates. Og unahon na nato si Podol. Uy, na may bag-o nga bagyo na buo. Nawala man si Ibo. Si Podol. Severe tropical storm na siya. Propagation 17.9 km/h. Iyang max wind 69 km/h. Ang max gas, kusog yung max gas 157 km/h. Hinahinay ra iyang wind waraga 100. Anya na pressure nga 985 MB. Sa hand rate, dugay ka na sa hand rate, category 1, Sa Sipodol, asa na Sipodol dapit? So na si Pudol sa dulo sa Pilipinas Send rate category 1 send rate propagation. Ay hapit na pud ni kay ang propagation niya 18.4 km/h naman. Iyang max wind 86.3 km/h. Max gas kusog ka yung max gas 167 km/h sa hand rate. So dito kini sa Mexico sa hand rate nakaigo naman naglupa sa hand rate. Dagat ra to siya. Habi ay ato man to Podol man to. Nara sa hand rate hapit siya nitong lupa. So kusog na si Hendrit maning katulod kang Podol sa Hendrit. Nga na siya ay pressure 986 MB.
O na bag-o nga bagyo. Sa Erin. Uy, Erin, mura magsakuan. Murag sa tunga salida. Ang Erin. Ayan, may man to siya nga salida, no? So, sa Erin, tropical storm na si Erin. Yang propagation, ay layo naman kayo propagation na 20.7 km per hour. O niya, yang max when niya 46 km per hour. Ang max gas 93 km per hour. Pag na siya ay pressure nga 1,004 MB. So sa Erin, kinilapita sa Erin. So maaban nila sa Erin, wala man goy lugar ni basa. Ano yung lugar o? Maaban ni sa Erin. Nasa sa Praia dapit. Nasa Erin, no, sa Praia dapit. Masa niyang wala naman siya maigo nga ko ano. Duol kay nga gamay kay nga isla. Ang Bridgetown. Duol po ni Georgetown. Sa Erin naman diri sa ubos o. Sa man ni Australia ni ang duduolan. May pamilyar diri ang lugar. Na may Valencia. So kanto sa Bridgetown, no? Sa Amerika man siya gihapon eh. Kunya siya sa dagat. Ato ang Erin. Nasa Maxwell 46 km per hour. Yung max gas 93 km per hour. Pressure 104 MB. So tambuok po dayon ang kanang itlog disturbance sa Atlantic. Tolo dayon ka disturbance sa Atlantic. Ang una ka disturbance diri sa kadagatan nga duol-duol sa kanang lupa, no? Sa may corner broke. Iyang development niya 10% in 2 days, 10% in 7 days. O sunod nga disturbance ikaduha sa atong Atlantic. Nas karagatan. Iyang potential niya 0% in 2 days, 0% in 7 days. Uy, layo pa. Disturbance nga 3. Ang itlog, no, sa Atlantic 0% to days, 0% 7 days. Uy, 0-0 pa rin dia. So kanara ang ato ang pagbantay panahon sa atong storm nga updates.
Malargo kita sa ato ang silip na kita sa itong Israel. Unsay update ni kabayan diri Oy, na good morning siya sa 8-11. Oh, forma. Israel on high alert over possible Iranian attack. Uy, nakakuha na po si kabayan, high alert ko no. Israel security establishment is on heightened alert after intelligence warning that Iranian may attempt a sudden attack. The IDF has raised readiness level and conducted 2 major drills, one simulating Iranian strike in the north and the other testing rapid coordination between IDF. Shen bait masses ahead of the holidays and potential Gaza escalation. Prime Minister Benjamin Netanyahu said Israel is ready for any scenario. Ready na ko no. Stressing that just as Iran explores its option, Israel is fully preparing to counter any move to ensure national security. Preparing no to counter. So na ay balita na po nga mga attack na parang Iran. Ay 360 ni kabayan ang kuan. Eastern Wall, no, ang Easter Gate. Na 37 degrees kuno yung Jerusalem kana muy absa ng kuan. Absa ng Pilipinas, very hot. Init kuno. Ang pil ana heat index kibali no. Mainit ko na sa labas. Kang pastor kita sa update ni pastor. Pure love in Israel dito gihapon na sa iyang ko ano. Garden of Eden ko no. Mount Gilboa na ako no windmill nila dito energy turbine sa Mount Gilboa. This plane for me is the best and safest plane in the world. El-Al. So mag-aari po ito ng Israel. Naiko Andre ang gipakuan ang aeroplano sa El-Al ko nung Israel Airlines. Gan Hashosia Spring, matong Garden of Eden no. Hashosia Spring. So ka travel vlog kita sa iyang update dito gihapon ni sa Galilee. Save Galilee. Beautiful and clean Israel. Save Galilee. So kana lang ato ang pag-select sa ato ang Israel, select kita sa mga channel. Naba kita inverse gahapon. Nakato nga ba atong mga kabatan-onan? Sa ato ang inverse. Uy, naitak na sa pagtuon di ay. Makapaminaw tanong. O na amday inverse oh. Kinsa man ibig at tanaw ni kinsa ning mga host dire. Duha ra man no kay Monday man. Uy, bag-o man ni. Ang kanang ilahang host. So, dire kita sa ato ang takna sa pagtuon. Uy, na naman si Pastor Pedro, no? Si Pastor Pedro naman itong nakita. O na, Pastor Pedro. Si Pastor Salarda. Ay, nagsulo na si Pastor Pedro. So ato ang series na to nightly ang desert.
Ni Pastor Dan Smith, no? So kana na atong pagsilip sa ato ang Hope Channel. Ato ang kadalanan kakanalan, sunod na, no? Maghanay na kita dalan padulong sa Diyos. Ato ang mga pagatunan. So i-plaster na ninyo inyong mga galamiton, no? Atong galamiton ang ato ang mga lesson, atong devotional book, ato ang mga cellphone, no, nga nakaukapod sa lesson, og ang Bible. Welcome kita sa ato ang paghanay sa third quarter na to this year 2025. Lesson 7 kita. The bread and the water of life. Og ato ang pagkatunan karon sa Tuesday. Water from the rock. O mo ni ang tubig nga gikan kuno sa bato. Atong pagkatunan sa Tuesday's marathon karon LOD, lesson overview day by day, no? So ato ang yesterday's episode wala na to siya na plaster. Magataon kita tulo ka sabat kulog tulo ka devotional. Ay adlibs na ay link na to sa Spotify account natin, no? Kanya nang i-click mo lang dito sa ato ang platform, sa ato ang Anchor, na po i-click dito para sa atong Spotify. Kanya nang i-click mo lang dito sa Spotify, subscribe and follow sa atong Spotify nga account. Na po YouTube account natin diri nga link ko inyo i-click mo dito sa ato ang YouTube nga account. So subscribe and follow sa atong YouTube nga account, no? Naihon para sa atong les, welcome lang kita sa paghanay sa August 12, Tuesday 2025. Og ang ato ang first part, magpadayon kitag basa, no? Sa ato ang favorite nga Jeremiah 29. Nga madiinan ni nato ang ihang pagka-half chapter niya diri, ano? Ato ang pagabasahon ang verse 16 to 32. Sunod ato dayon second part unsa atong desire. Atong desire of ages. Ato ang pagabasahon upat gini gihapon ka paragraph. So, upat ka paragraph sa ato ang DA 370.1 to DA 370.4 sa chapter 39 nga give ye them to eat. Wato na siya kong basahon, no, ang ihang mga paragraph. Sunod atong third part, ang devotional for all this we forget base malimot gamit atong libro, no? Kay mga rong spelling sa inyo na lang nang sayro, no, ang mga spelling diha para makagets ka mo kung wala ka mo yung mga libro. So mana na ang ato ang mahanay sa itong devotional per second og third na ito nga part. Mga sabat ko na lang kita atong 4, 5, ug 6 na ito nga part. So ato ang fourth part ang in verse 4 PM on ya, no? Ang ato ang in verse Philippines sa atong channel basig madaghan sila, no? So ato akining devotional Sabbath school, no? Sa itong mga senior youth nga dos na itong mga professional nga balik na ulahi sa ato ang mahamtong kay naguna. Sa atong third quarter nga book nga team The Book of Exodus. O atong lesson 7 nga series Get Me Out of Here. Uy, get
me out of her. Ato ang pagatunan kay Tuesday man. Alam nyo na. Alam na natin, alam na ng lahat ang NSpeak. Sunod, sa baskol dahil kita sa ato ang junior yacht nga barag mahantong. Atong port ang Cornerstone Connection. Ato ang third quarter nga team, the Jesus Walk, lesson 7 na nga series. O is Jesus? Magbasa kitang mga text doon niya, no? Sa ato ang Tuesday, ang Revelation 21-22 sa ato ang Cornerstone Correction. Sunod, sabat ko lang kita sa mga hamtang. Ato ang third quarter nga Exodus, o ang long title na Exodus Journey to the Promised Land. Lesson 7 na ito nga series, the bread and the water of life. O ato apagaton ang tubig nga gikan sa bato, water from the rock. Sumana na ato ang mahanay, ato ang mga pagatunan karon. Okay na itong mga paghanay pagtuon gihaton ka nato sa atong manubos ang ato ang source. Our Lord and Savior Jesus Christ, God Almighty and the Holy Spirit, o gidayugan sa grupong Adventist Youth Prayer Chain. Atong small group sa youth, ang Power of 70, ang TMI, Total Members Involvement, Personal Ministry Gospel Tili ko ang law, Pligan Missionary. Ang prayer sa itong katambayayong ang Harvest 25, no? O ato pasalamatan ato mga Diyos nga nihatag sa kahigayonan, nga padayon paghihatag pamalandong sa iyang mabulawanon nga mga pulong, ayan po lang maigahom atong kalan-on, bread of life, living water, source of life, the God of love and justice ato ang source ato ang prophecy o ang atong komandante sa ato ang Exodus kang Moses og sa kang next kang Joshua. So ato asad pasalamatan atong mga kahigalaan, mga kaigsunan sila atong mga contributors, atong mga collaborators, sila atong tig-like, atong tig-heart, tig-tag, tig-mention, tig-share, makapingampil sa video, like, makasubay sa video, makasubay sa video, makasubay-bay sa atong atong distributed, ang scripting, atong recording, uploading, atong Facebook Live, atong YouTube channel, atong radio online, sa atong podcast, sa atong Spotify, yung download, balik na atong MP3 files, ang high MB. So atong proseso, no? Nga magsugot kita sa atong scripting dahil kita maghimo sa ato ang kept notes. Nagiti collaborator para dahil kita maka-edit. Pag maka-edit na kita ato siyang ipaskill, no, sa ato ang basahon article, ang kini ato ang display star 2022.blogspot.com. Kung na kita ibasahon na kita article, di na kita mantala karon. Kay Tuesday kita og mantala diri sa pamagitan sa pamaagi and away, no, through sa ato ang recording. So ato ang recording diri kita maka hatag sa atong time sa pagpanimbaya, no, sa tanan nga good morning, good noon, good afternoon, good evening, hantod sa good night. O ang ato ang reminders sa ato ang season of energy, no, nahon ato ang buhing Diyos, DMW, ato ang devotional, meditation, worship, makauna kita sa ato ang Diyos, no, makaampo, makabasag Bible, tapos mapagdaig o kang ato dayong kikiki kaligo kaon dopad or unsay mga kampuhato, no. Tapos ang ato ang state of living nga dili lang mabuhi ang tao sa tinapay kundi sa ato ang pamahaw paniudto panihapon, no.
o ang pangatulog, pero dili lang na siya diha no kay coming from the mouth of God no ang kabuhi sa usa ka tawo. So mapot na to yung remind no. So man sa atong season of greetings ug ang mga reminder, nakaluto na kita sa atong kalanon. Kung nakaluto na kita sa atong kalanon, ato na siyang itanyag, no? Ato siyang i-upload sa ato ang Facebook kay naka-album ka na, nya naka-high MB na, kung maka-high MB na kita. Ato siyang i-upload sa atong Facebook, no? Kung mabuo na nato siya ang video nga na-upload, ato na siyang i-share sa atong mga feeds, group feeds, may ibo Twitter, Telegram, maghimo kitag reels tipics sa kinatibuk-an no sa ato ang long video, maghimo kitag reels o ang abangan nga ato ang mga natun-an o ang ato ang mga shout notes. Haman sa atong Facebook, sa ato na yung kitang YouTube no. Subscribe and follow kay man atong live of the hour sa atong account nga Bible Reading Marathon Journey 2022. Make start, make story, make play. O ato ang live time 10 AM to 12 over high noon. O ang ato ang human sa atong pag-live, makalanta kita sa atong doctriner Bible study in the air. O ang audio ang pang mga listener ato ang mapataling hugan o katong mga paniles. Og ang ato na yung the review of the day 326 426 ato ang 5 to 7 7 to 9 9 to 11 ang ato ang the review of the day. So ang ato na yung week review of the week, tibok na ito nga adlaw sa ito ang Friday no, ma-review na ito ato ang mga nanghagpat. O sa ito ang i-review the last year nga ato apong ma-review ang last year nga mga katikaran. So ato ang days lot liha ang Sunday, Monday ug Tuesday sa atong review the last year. Haman sa mga pag-review radio. So add ato ang account no sa ato ang Spotify nga account, ma-search diha sa inyo mga Spotify nga application Spirit Star Caster to Spirit Star Caster podcast channel no. Ang ngalan ma-search. O niya sa itong YouTube Music, iadang atong account sa itong YouTube Music. https :/anchor.fm /d40 d42a4 /RSS. So inana maad ang ato ang account sa ato ang YouTube Music. Sa ato ang downloadable link diri wala man to ni na plaster atong downloadable link no. Nga ato ang yesterday's episode magsugod na kita. Iukab na na no, ibutang na na sa Tuesday ang ato ang pagatun-an. Sa ato ang lesson o motivational. Magampok kita, magampok kamo secret nga present nga presence nga prayerful. Sa ato ang pagsugod magampok kita sa title no nga matabagan kita. Magampok kita sa Diyos nga magaho. Amahan nga lagit nun ani ana usag kami nangamuyo nagaampo diha kanimo. O una gayud sa tanan ikaw among pasalamatan amahan din ikaw nagapaigo sa imuhang pagka maatinamanon sa katawhan sa imong makaanakan nga ikaw nagaatiman kanunay amahan sa katalugon ug sa kalanon ug sa imuhang makabalauran. Nagampo kami niining amo ang pagatun-an sa Tuesday August 12 water from the rock nga ikaw magatabang nini amahan maga saysay ug magapatpat sa mensahe ni ini nga amo kining masabtan pag-ayo ang imuhang mga padasig nga palig-on kanamo amahan nga magiyahan kami nga makasunod kanimo luyop man sa pagkabagulbulan sa imuhang katawhan.
Pasayloa kami sa mga sala nga nahimo sa pulong sa batog sa nauna. Og sa kanunay nagalaom kami nga ikaw maluluyon nga Dios makatubag sa kampo sa pangalan ni Jesus. Amen. Boy nalago kita sa ato ang favorite operatory kita nga Bible reading. Half chapter padiin na kita badi ko nato tong gibiyaan nato. Asa ning basahan ning verse 16. O niya, padayon kita. Mao kini ang giingon ni Jehova. Maitungad sa hari sa nga nagalingkod sa trono ni David og mahatungod sa tibuok katawhan nga nagpuyo ni ning sidara. Ang ingon nga ka igsuunan nga wala mo adto uban kaninyo sa pagkaminihag. Mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon ani karon. Ako magapadala kanila sa espada, sa gutom o espada. O nya kama. Sa gutom, kama na pud. Og sa kamatay, kama, no? Og himuon ko sila nga ingon nga mangilad nga mga igos nga dili makaon kay sila dautan sa hilabihan ay mao maning igos nga kanang nalagi message ang Ginoo no nga kanang naagi kuan ba na ay visual aids kibali dili siya kanang digital nga pagka visual aids nga gigamit si Jeremiah mao to mura nagdash ag basket unya nagbutang siya igos noon sa man igos be igos daw Google sabi mo diha manan apa tag picture diha tay sabi kay asa man igos sa orange ba na so nakita diri ang igos murag na scientific name or iyang name Pecos careca bunga din na siya sa fig tree ang igos so mo to nga dalata na siya nga igos no nga dili makaon kay sila dautan sa ilabihan. Og lutoson ko sila uban sa espada. Una na. Lutoson sa espada. Kama uban sa gutom. Og uban sa kamatay. Og itogyan ko sila aron iga tugpo sila sa tanang maging harian. Ana itugpo na. Murag kanang kuan. Kanang Jackstone. No? Tugtugpo sa tanang maging harian sa yuta aron mahimong tinunglo og usa nga makapahibulong og usa nga sinitsitan uban sa pagbiay-biay og usa katalamayon sa wala sa tanang mga nasud diin ngadto giabog sila. So, padayon kita. Doon kay sila wala managpatalinghog sa akong mga pulong. Nagaingon si Jehova nga gipadala ko ngadto kanila pinaagi sa akong maalagad nga mga manalagna nga mingbangon pagsayo o nagpadala kanila apan kamo wala mati. Nagaingon si Jehova, uy, maniwa na mati. Bosa, pamati kamo sa pulong ni Jehova. Kamong tanang mga binihag nga akong gipapahawa gikan sa Jerusalem ngadto sa Babylonia. Mao kini ang ingon ni Jehova sa mga panon. Anja sa Israel maitungod kang Akab, anak nga lalaki ni Kolaya. Og mahitungod kang Sedekias o nanay propesiya sa ilaha. Anak nga lalaki ni Maasis. Nga nagatag na og bakak. Uy, nagmanrag nagbakak no.
kaninyo ang ako ngalan. Ano karon? Ako silang itugyan nga tos kamot ni Nabucodonosor. Hari sa Babilonia og sila pagapatyon. Ay itugyan nga patyon pagyud. Niya sa atubangan sa inyong mamata. Agekan kanila paga kuhaon ko ang tunglo sa talang binihag sa Joda. Nga ato sa Babilonia, uy, gikan kuno kanila sila may mo antidote. Nga makuha ang tunglo. Nga nagaingon si Jehovah. Naghemo kanimo nga sama kang Sidikiyas. O sama kang Akab nga giasal sa kalayo sa Babilonia. Agoy giasal. Giasal ko si Sidikiyas o si Akab. Tungod kay mas tama sila sa Israel. Umarbagi ng rason, delikado tawas-tawasan Israel, mga salman. Ag nanapaw sa mga asawa sa ilang mga isigkataw. Nanang nga ilahang mga sala. Kaya na ipagpanapaw si kataw. O na nagsulting bakak sa akong ngalan, nga wala ko igasugo kanila. Og ako maoy nahibalo og maoy saksi, nagaingon si Jehovah. Siya ra bagay saksi no nga gigamit ang ihangalan nga wala siya sugua. Wala sila gi pangsugo. Og mahitungod kang Semayas ang taga Nehelam. Sumulti ka sa pag-ingon. Ay, mauday ng ang Ginoo musulti sa kaila siyang tao. Di niya magiton ang apelido sa amahan, no? Kundi ang amahan gud kibali ay bagito, no? Ay diri alapod ang lugar kung asa siya nagpuyo, no? Si Mayas nga taga Nehelam, sumulti ka sa pag-ingon. Ala ka. Kadto na pud siya. Makini ang giingon ni Jehovah sa mga panon. Ang Diyos sa Israel sa pag-ingon tungod kay nagpadala ka og mga sulat sa imong kaugalingong ngalan. Ngadtos tibuok katawhan, hala iyahan na ganito ngalan, wala gani Ginoo. Kanani. Tibuok katawhan nga naa sa Jerusalem. Jerusalem mo diyang gisabod. O kang Seponias, anak nga laki ni Maaseas, nga sacerdote, o ang tanang sacerdote sa pag-ingon. Si Jehovah nagbuhat kanimo nga sacerdote, Eles, ani Joyada, uy, positive mo rin kang si Mayas, no, mahimo siya nga sacerdote ni Joyada, nga sacerdote. Aron may mga punuan sa balay ni Jehovah. Alang sa tagsatag sa katao nga buang. O naga pakamdalag na siya sa bilangguan og ibalhog mo sa sipuhan. Basta karon nganong wala mo badlo nga si Jeremias nga taga Anatot nga naghemo sa iyang kagalion nga manalagna. Uy, hello, si Jeremias kuno. Anatot na po day. Jeremias nga tuas Anatot. Lahi pa siguro si Jeremias nga prophet sa Ginoo, no? Jeremias sa Anatot, no? Nga naghimo kuno sa iyang kagalingong manalagna kaninyo. Tod kay ni ini iyang gipadala kita ngadto sa Babylonia nga nag-ingon. Ang pagkabinihag madugay man, magtukod ka mo og mga balay, og puy sila, og pagbuhat og mga tanaman, og kumaon ka mo sa bunga ni ini. Laka mo man ang kuman sa Ginoo, unya, napoy ko aniya nga, kibalim mo nga nung ba kuno ka nag-action sa imo pagkamanalagna, no? Pero basig pagsulay na nino, kay, di man sa iyang kaugalingon ba sa Jeremias, no? Yan ang ginanggi pakitaan og rason si kanang isa, no.
O sa Panyas nga sacerdote, may basa niling sulata sa maigdolawag na Jeremias nga madalag na. O niya, midangat ang pulong ni Jehovah kang Jeremias nga nag-ingon, padala kanila ang tarang mabilihag nga nagaingo nga magaigang, nagaingan, mao kini or nagaingon no, ang giingon ni Jehovah mahitungod kang Semaya nga nehelamnon umato si Semaya no. Tungod kay si Semayas nagtagna kaninyo og wala ako magpadala kaniya amo ning Semayas no. Og nagpasalig kaninyo sa bakak so nagpasalig sa bakak no. Bosa mao nga miingon si Jehovah. Ano ya karon? Ako sisilotan si Mayas nga taga Nehelam o ang iyang kaliwatan. Ala, grabe. Damay yung kaliwatan. Di man pamilya, kaliwatan man yun. Tagna-tagna siya ba? Kontrahon niyang tagna sa Ginoo. Kay, ang sa Ginoo, gusto niya nga maulipon ang Israel sa Babylonia. O niya ga, imbento siya tagna nga makagawas kuno sa kaulipnan sa Babylonia. Nga wala man na siya ingon, no? Ug mo to ang iyang sala, no? Nabayugo ato. Nga gikuan illustrate, nga gitanggal niyang yugo. Naulit ang Ginoo, gipulihan iyang bakal ang yugo, no? Ug mao ni nga masilotan sa Semanyas nga taga Nehelam o ang iyang kaliwatan o apil kaliwatan siya dili na makahupot og usa ka tawo nga nagapuyo sa tiliwala nining katawhan. Ni makita siya sa kaayuhan nga buhaton ko alang sa akong katawhan. Nagaingon si Jehovah. Tungod kay siya nagtudlo sa pagsukol, batakan Jehovah o pagsukol no katuang kapataka siya tagna-tagna no. Pagtuon niya profit sa kanang kuan ba profit nga tubo. Narabati pangutana sa exam nga unsa kunoy kanang English sa tubo. kay lay profit no, lay interest no. Na ay sugar cane, no? Na ay pipe, di ba no? Pero lahi po itong profit, no? Itong gikuan profit nga. Ang sa may feeling ko daan na, no? Na may profit nga, profita, na po'y profit nga para sa kanang non-profit, di ba? Non-profit organization, no? O yeah, profit, di ba? Pero bisan pag kanang naay pagka profit or naay pagka nindot nga balita sa ilaha pero wala ga balita ang Ginoo ni ana no nga makagawas sila sa Babylonia og dali-dali no. Mao day na ang pagsukol kibali no, mapataka ka og kuan kanang kontra sa instruction sa Ginoo no. Mahitabo gud na nga makagawa sila no. Pero ma-break lang di ay nimo ang ihang deadline, ang ihang time no. Naana din na siya pagsukol, di ba no? So or dili gi ka magtagna no kung wala gi mando no kay pagsukol sa Ginoo. So mao na ang mga mensahe nga ato ang nabasahan no sa atong oportunity nga Bible reading nga masilugtan tong si Mayas. So man kita sa atong oportunity nga Bible reading ugma mag-emphasize kita sa atong devotional sa Thursday worship. God has our interests at heart. Basahan nato na sa English kay nabasa na sa Bisaya. Brago kita sa atong second part
Atong devotional sa atong mayuton sa atong desire. Desire of ages na kita magbasa kita upat ka paragraph. So, upat ka paragraph ato ang pagbabasahon din sa ato ang desire of ages. Sa ato ang chapter 39, Gabia Dame to Eat. So, ato na siyang basahon para di kita malangan, na. Habog na bang adlaw. The disciple were the channel of communication between Christ and the people. They should be a great encouragement to his disciple. Today, Christ is the great center, the source of all strength. His disciples are to receive their supplies from him. The most intelligent and the most spiritual minded can bestow only as they receive of themselves. They can supply nothing for the need of the soul. We can impart only that which we receive from Christ, and we can receive only as we impart to others. As we continue imparting, we continue to receive. And the more we impart, the more we shall receive. Thus we may be constantly believing, trusting and receiving and imparting. O mao na ato ang first kibali nga paragraph katong gibasa, no? So barang kita basa, no? Sa ato ang second paragraph. The work of building up the kingdom of Christ will go forward. Though to all appearance it moves slowly and impossibility seems to testify against advance. The work is of God, and He will furnish means and will send helpers through earnest disciples. Those whose hands also be filled with food for a starving multitude. God is not unmindful of those who labor in love to give the word of life. For perishing soul, who in their turn reach forth their hands for food for others, hungry soul. In our work for God, there is danger of relying too largely upon what man with his talent and ability can do. Those who will lose sight of the one master worker. To open the worker of Christ, Paul to realize that the personal responsibility he is in danger of shifting his burden upon organization. Instead of relying upon him, who is the source of the strength, it is the great mistake to trust in human wisdom of numbers. And the work of God, successful work of Christ, depends not so much on number of talent as upon pureness of purpose. The true simplicity of the earnest dependent faith, personal responsibility, must be borne personal duties, must be taken up personal effort, must be made for those who do not know Christ. In the place of shifting your responsibility upon some whom you think more richly endowed than you are. Work according to your ability. When the question comes home to your heart, when shall we buy bread that this mere? Let not your answer be a response of unbelief. When the disciple heard the Savior direction, give them to eat.
all the difficulties arose in their minds. The question, shall we go away into the villages to buy food? So now, when the people are destitute to the bread of life, the Lord said in question, shall we send for someone from afar to come and feed them? But what? Said Christ. Make the men sit down. And he paid them turn. So when you are surrounded by souls in need, know that Christ is there. Communion with Him, bring your barley loose to Jesus. O mao ka na atong gibasa no sa ato ang devotional sa atong mayut ang Desire of Ages. Lago kita ato ang third part devotional for all. Lest we forget o gamitan atong mga kalibro diha no sa ato ang August 12 nga atong pagkatunan, all pieces made ureas made again. So ureas made kuno again. At is lang sure. Nakaisa ka oras na kita no sa intermission disease ang makapamahaw diya sa iyang pingpamahaw makapamahaw. Sa atong paniudto makapaniudto pod sa atong ting paniudto. Anya sa atong panihapon makapanihapon og sayo ato ang panigabi pa sa City Utsuno BG sa atong katulog. Gatasing gabi yung watering comfort wala mo diya sa inyong kalan-on. Kay magkaon pa kita diri sa ato ang devotional sa ato ang libro. Atong memory text sa Matthew 11:29. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your soul sa Matthew 11:29. Ato ning basahan ng iyang story di sa libro. Bayat na 88 Urias is made butler, accomplice in power, had been secretary of the General Conference for all but 3 years since its beginning in 1863. Beyond that, Smith had been associated with Adventism, semiopacial periodical, the Review and Herald, since the 1850s, and by 1888 he had served for nearly 25 years as its editor-in-chief. In addition, he was denominations and rebelled authority on the prophetic interpretation. His thought on Daniel and Revelation was an Adventist bestseller among both church members and non-members alike. One of the Minneapolis St. Paul newspapers noted in announcing his arrival for 1888 meeting that Elder Uriah Smith has the reputation of being one of the ablest writer and speaker in the conference, and is moreover a profound scholar. Like Butler, Smith viewed himself as a guardian of denominational orthodox or orthodoxy. He succinctly stated his editorial policy in regard to some of the new ideas of A.T. Jones in 1892, having by long study the years of observation in the war become settled on certain principle. I am not prepared to flop over the suggestion of every novice that had certainly been his position in the peace of Jones and Wagoners.
Neutral Day in 1888, neither Smith nor Butler had the slightest inclination to flop over in the piece of the teaching of the younger men from California. In fact, the exact opposite proved to be the case. As we have noted, certain characteristics of Jones and Waggoner didn't help matter. Ellen White wrote a letter to them in early 1888 that sought to tone down their aggressiveness. Elder G.H. Waggoner, he said, has loved discussion and connection. I fear that E.G. Waggoner has cultivated love for the same. We need now good humble religion. A.G.W. needs humility. Meekness and Brother Jones can be power for good if he will constantly cultivate practical godness. Don't we all need humility? It is one thing to sing for the Lord, to make us humble and meek, but it is quite another to accept the gift. Lord help us. So naayam po diha, no? O man kita diha sa ato ang devotional for always we forget. Basin malimutan, brago na lang kita, no? Sa ato ang mga Sabbath call, kayo man kita sa itong devotional for second of third na itong apart. Mga Sabbath call na kita, largo kita sa ato ang fourth part, kay 4 p.m. po niya ato ang inverse Philippines. Inverse na kita Sabbath call sa ato ang mga senior youth, yung adults na ato nga mga professional. Ato ang pagaton ang ato ang tema sa itong third quarter na episode 2 of lesson 7, Get Me Out of Her. Balik ko natin basa ng balik na, no? Sa ato ang mga hantong kauna, mga teksto-teksto may noon, no? Mga ka-apply, gamit atong mga ka-apply. Application na itong mga ka-apply, masearch sa ato ang Play Store. Sabbath ko lang PM. Download and install. Kung naana sa home, no? I-open to itong inverse. I-click na itong lesson 7, Get Me Out of Her. Pag pindot, magkita tato ang kadto na po ang balik na po nga picture, no? Katong pertahan ay basing mauni ang kuan. Pass over. So magbasa kitag matik sa teksto dere. How do the following verses help you better understand the date of the firstborn, the deliverance of those who were saved, and the meaning of the Lamb, the punishment of death, sa Genesis 2:16 ug 17. Sa King version, and the Lord commanded the man, saying, of every tree of the garden thou mayest freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it. For the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Mao nang instruction sa Ginoo nga gilapas nila Adan og Eva. Genesis 19:13, for we will destroy this place, because the cry of them is waxing great before the face of the Lord. And the Lord had sent us to destroy it. Yawa, no? Verse 33:4, update ni sa kang Moses, no? For the Egyptian buried all their firstborn, which the Lord had smitten among them, upon their gods. Also the Lord execute judgment. Execute judgment, saving the firstborn nga mga teksto. Sa Numbers 8:17, for all the firstborn of the children of Israel are mine. No? Nga iyaha ang mga firstborn sa Israel, no?
our mind kay mao man to iyang mga gipangluwas, no? Bayluan nila og kanang cordero, no? Lamb, no? Pero sa Ginoo na dayto, both man and beast, or man and beast wala ba? On the day that I smote every firstborn in the land of Egypt, I sanctify them for myself. O maupod to ang iyang pagpili, no? Kuya gid ang Ginoo, no? Mao ang pagsilod sa Babylon, sa Egypt. Pero nagpili na po di ay gid og kanang mahimo iyahag yung gamito, no? Ang mga firstborn, no? Sa Romans 8:29, for one he did foreknow, he also did predestinated to be conformed to the image of his son, that he might be the firstborn among many brethren. Oh, di na kita sa Passover na kita. Just our Passover lamb. Sa Isaiah 53:6 ug 12. So ato abasaw, no? Isaiah chapter 6 verse chapter 53 verse 6 to 12. All we like a sheep have gone astray. We have turned every one of his own way. And the Lord hath laid on him the iniquity of us all. He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. He is brought as a lamb to the slaughter, and as a sheep before his shearers is dumb, so he opened not his mouth. He was taken from prison and from judgment, and who shall declare his generation? For he was cut off out of the land of the living, for the transgression of my people was stricken. And he made his grave with the wickedness and with the rich in his deed, because he had done no violence, neither had any deceit in his mouth. Yet it pleased the Lord to bruise him. He hath put him to grave, when thou shalt make his soul an offering for sin. He shall see his seed. He shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. He shall see the trouble of his soul, and shall be satisfied. By his knowledge shall my righteous servant justify many, for he shall bear their iniquities. Therefore will I divide him a portion with the great, and a portion with the great, and he shall divide as well with the strong, because he had poured out his soul unto death. And he was numbered with the transgressor, and he bare the sin of many, and made intercession for the transgressor. O mo natong gibasa. So 1 Corinthians 5:7 again. Pours out therefore the old leaven, that ye may be a new lump, as ye are unleavened. For even Christ our Passover is a sacrifice for us. Therefore let us keep the feast, not with old leaven, neither with the leaven of malice and mischief. Uy, mamay din pasabot nga ano? Leaven, malice, and mischief. Malice and wickedness. Ang sama ng malice, nakuan mo na siya sa kanang sa leaven, no? Wickedness. But the unleavened bread of sincerity
and truth. Makiba ng unliving, no? Sincerity and truth. So, sa pa yung mga ikadugang diri, what other verses promises come to mind in connection with Exodus 11 to 13? Ang journal, mga classmate, review, remember verse. You memorize in Exodus 11 of 13. Humana kita diha sa atong inverse. Mga ka-inverse Philippines, ang ato ang mutubag niya na ano? Malarga kita sa ato ang sabbatical sa atong mga junior youth nga marag mahantong. Atong cornerstone connection, atong third quarter nga theme, the Jesus Walk. Ang lesson 7 na to, who is Jesus? Ang naipabasa diri sa kateksto, ang Revelation, duha ka verses, isa ka text, no? Revelation 21, verse 22 to 24. Makita kita kaya bedere. Nabay kaya bedere. Nga ihatag patangan na lang nato, no? Kay wala man sa KGB search o marag mauning KGB diri. And the city had no need of the sun, neither of the moon. Uy, wala na sun ug moon, mabay nang show, no? Ga-present ang ato ang sun and moon, no? Ang sun mo'y kapasiga sa moon, yung ispata, no? Unya kung wala na po yung moon, iyahagi ng paungon ang moon, no? Siya na po yung kasiga sa iyong kagalingon, ang sun, no? To shine in it, for the glory of God did lighten it, and the lamp in the light thereof. And the nation of them which are saved shall walk in the light to be, and the kings of the earth do bring their glory and honor into it. Okay, bali na siya ang ato ang gibasa. Basahon dahil nato ng iyang insight diri. In this week plus light, Ellen G. White give us deep insight into how meaningful Christ claim about himself was. Jesus was calling himself light, the source of all light. Go back to chapter 51, the Desire of Ages of sa page 364, and read the complete quote and context around it. Lest all the events his claim would have brought to mind as Jewish listener. Then read today's Bible reading. Can you imagine that when Jesus said this word, as he stood in the court of the temple on the last day of the Feast of the Tabernacle, he saw we beyond our story and knew how fully and thoroughly he could meet every need of the human soul and give us more than we could ever begin to fathom. Also, while you are in Revelation 21, take a look at verse 6. Mauka na ang ato ang devotional sa ato ang mga corner. Ato mga corner ang manubag diha na sa mga pautana. Marago kita sa atong sabat ko sa ato ang mahamtong atong third quarter Exodus. Ang atong lang title, Exodus to the Promised Land. Atong ang series, sa lesson 7, the bread and the water of life. Ug ato na pagatunan ang ato ang Tuesday, August 12. Water from the rock. Kabanan na diha mga ka-brother. Ato ang lesson mga ka-brother. Sa Tuesday, mga ka-bro. Ato mga cellphone diha mga ka-bro. Buhi pa na magkana siya mga data, no? So kung na yung mga ditang mga wifi, i-browse nga ito ang browser mga kabro. Sabat.school.adventist.io /in. Para sa English, i-click na ito ato ang image list kung makita na nyo ang home, Exodus. I-click na ito ang lesson 7, kadto ang bread and the water of life. Ay, i-click na yun ato ang mas ubos, no? Ang ato ang Tuesday. Welcome dayon ta sa wilderness nga murag pula ang color sa iyang yuta.
Welcome kita matutuan sa pulong sa Diyos dan bersujud kepada kemenandung berada dan minahal mapelangga sa Diyos. Satu patunan sa Tuesday, August 12, water from the rock. Kung saan WFR. Basa lagu kita, in the wilderness, you need plenty of water. Got to care of this problem. Even though the people were quarrelsome. Uy, quarrelsome na po ilang ngalan sa kanang murmur, bagulbul, no? Naay murmur, grumbling, na po quarrelsome. Did not trust him and even tested his ability and willingness to give them water in their unbelief. They looked back to Egypt. Ang story. Read chapter 17 verse 1 to 7. Ay, mubo raman. Unong raman ka verses. What lesson should the people have learned from the incident? Okay na ako no lesson 3. Atong basahon kay mo na ning bunalan ang bato. And all the congregation of the children of Israel journey from the wilderness of sin. Kabalik-balik kita na ato isang tukion. Wilderness of sin. Gani dapita. Magagol hatag. Wilderness of sin. Mahulagway na kay mahulagway dia. O na ay mahulagway diri ang wilderness of sin. Sa mana. Sabbath cycle, no, nakibali. So naa diri ay mga mapa diri sa wilderness of sin. Exodus ang road nila to Teran to Luz na day Luz, no? Egypt, Israel naman diri ko ano. So na mga mapa diri. The road wilderness of sin mana, no? So na diri wilderness of Egypt. Gipa ko nila, gipakita. O na diri ang wilderness of sin na apoy Sinai. Wilderness of sin is between Elim and Sinai. O na between man kuno siya una. Nga to nga. So kaya atong pagtuki no sa ato ang wilderness of sin nga lugar. Kaya dito sila journey. After their journey, according to the commandments of the Lord, and pitch and the Rephidim. Oy, sa Rephidim man day sila nagpitch. Ano sa nagpitch? Di ba camp man naghihapon, no? Sila may pahalon na, no? And Rephidim. And there was no water for the people to drink. Ay sa Rephidim. Wala di ay po'y tubig sa Rephidim. Arang-arang to sa Elim. Pag-abot nila sa Rephidim, no? Di malas. Di malas daw sila sa kalag tubig, no? Kaya no water na po for the people to drink. Therefore, the people did chid with Moses. Ano chid? Parihara gyapon ni. Murmur gyapon ni. Said kuno ka Moses na chid ya. Makiglantogi. Uy, lantogi. Gilantogi na sa Moses kay laliman pa ka nga. Ano ni irog pamanta ka daghang kay tubig dito asa Elim. Di ba no? Tawa na tubig diri ah. May pagkakalos lagi ta. Di ba? Wala o tayo sudlalan. Grabe lantogi no. Nagiglantogi kuno kang Moses, no? And said, give us water that we may drink. And Moses said unto them, why chat ye with me? O nga nung nagtugi ko na siya. Wherefore do ye tempt the Lord? O mapo na pong gipa sabot ni Moses na, no? Kung maglantugi kuno ka kang Moses, nakiglantugi ka, no? Nakisulay na po ka sa Ginoo, no? And the people thirsty there for water.
And the people murmured against Moses and said, murmur na po sila. Wherefore is this that thou hast brought us up out of Egypt, to kill us and our children and our cattle with thirst? And Moses cried unto the Lord, saying, what shall I do unto this people? They almost ready to stone me. O katuang lang tugi no, na nagipag-stone me. And the Lord said unto Moses, go on before the people, and take with thee of the elders of Israel, and thy rod wherewith thou smote the river. O mauto no, nga madto kuno siya sa katawhan nga nakasuko na. O ya magpili pag yun og elders no, nga leaders. O ya mauto ang instruction diri ano. And thy rod wherewith na ang iyahang sungkod, thou smotest the river. Oh, di man ba to ang i-smooth ang river lagi no? Di ba bunalan? Smotest. Gibunalan no, smotest the river. Ano day river to nga walay tubig? Inana siguro to no, nga nay river. Pwede ba na river nga walay tubig? Tigda river. River, so river. Sapa. River. Google. Suba. O yan. Abasig na suba. Wala kuno'y tubig pero na suba. No? Smote the river. Take in thine hand and go behold. I will stand before thee there upon the rock. Uy, kadaghan man di ay. Bunalan tong river, no? Kay smooth man ang river. O yan na pa rock, no? Upon the rock in Horeb. And thou shalt smite the rock. Uy, tanawa, gianat pag bunal-bunal si Moses, no? Bunalan niya tong river, ambot nabot yung tubig o wala. Basta unahon niya tong bunal ang river. Sunod na po, thou smite the rock. O diba, smite, parehar gihapon, bunal gihapon ang smite, no? Smite the rock, hampakon, di ba? Hampakon. Ang kusog-kusog na ni ang hampak no, katong ismot basta ginahinay ra pud to ang kanang katong una, no? Esmotis, no? Ang esmotis the river. Gibunalan. O yeah. Dire sa ismate hampakon. No? Bunalan. Sumao to no ang instruction there, I will stand before thee upon the rock and Horeb, and thou shalt smite the rock. Dito ko sa katindog niya, dito po niya bunalan. Smite the rock, and there shall come water out of it, that the people may drink. And Moses did so in the sight of the elders of Israel. And he called them of the place Masa. Ay kuan siguro ni kanang mahimo lang niya nga witness no. Pabilin sa mo diha, pabilin sa mo banha mo kayo no. Ali diri pagpili mong leader mag-uban sa ako kay adtuon nila tong river dito ana ba toy tubig o wala. Kay mao to ang unang bunalan ni Moses no, ang katong river. O sunod na pod dito ana pod sa dapit sa bato-bato nga murag flowing nga agianan sa tubig no. Mao na pod to ang bunalan ni Moses no, smite the rock no. Unya mao to nga mutunga kuno ang water no. Shall come water out of it that the people may drink. And Moses did so in the sight of the elders of Israel, o sa elders no. And he called the name of the place Masra and Meribah. Ay mao siguro tong duha kay kaduha man niya gibunalan no. Gibunalan man niyang river. O niya gibunalan po niya ang Meribah no. Masra and Meribah because the children of Israel. Ay mao to ang Masra and Meribah tungod ato ang paglantugi no.
the children of Israel, and because they tempted the Lord, saying, is the Lord among us or not? O maapo to ang ngalan no, Masa and Mary ba? Kaya nakiglantugi sila, niya, murag nagduha-duha pagid sila nga naaba ang Ginoo wala, no? Kapila na gid sila ga pagbigyan sa Ginoo. Sa tabasan niyang himay-himay, Moses called the place Masa, meaning testing, o katong Masa, no? Testing. And Meribah, which signified quarreling. Quarreling or katong chiding, no? The Lord gave the Israelites water despite their unbelief. These two names should have reminded the Israelites not to test God, not to quarrel with Him. Mabasa sa Hebreo, no? 3:7 ug 8. Wherefore, as the Holy Ghost said, today, if ye will hear His voice, harden not your heart as in the provocation in the day of temptation, in the wilderness. So verse 18, while it is said, today, if you will hear His voice, harden not your heart as in the provocation. They seriously questioned God present among them. Although they had already some much tangible evidence of not only His presence but of His power and His authority. Moses smote the rock, but it was the Son of God who built, and the cloudy pillar stood beside Moses, and caused the life-giving water to flow. Not only Moses and the elders, but all the congregation who stood at a distance beheld the glory of the Lord. But had the cloud been removed, they would have been slain by the terrible brightness of Him who abode therein. Ellen G. White, basa Patriarch and Prophets, no? Page 198. Water is a symbol of life. Because without the water, there is no life. O symbol of life ang water. Without water, there is no life. Every cell in our body need water. We're 60% of water ourselves. O na, kung 60%, no? Even our bones are composed partly of water. So pati ang puno na kuno'y party of water, thus providing water. And the wilderness of them was a sign for the Israelites that God cared for their needs and that they could trust Him. But again, they had to obey. Many centuries later, Paul, sa 1 Corinthians 10:4, nagkanayon undead all drink and the same spiritual drink. For the drink of that spiritual rock that flowed them, and the rock was Christ. O diba kayo na dito ang Ginoo katindog, no? Reminds believer that the experience of the Israelites in the wilderness was unique. Christ Himself not only guided them, but provide them with water. O di walang kadahid, no? Kundi provide with water, no? Ni Psalmist ni King David. So Psalm 78:15-16, we cleft the rock in the wilderness and gave them drink.
as out of the great depths he brought stream, also out of the rock and caused water to run down like river. Suma po ng testimony ni King David, no? And made other spiritual and physical need, Paul proclaimed, the rock was Christ. For them Christ was the source of life, and the giver of the eternal life, as the rock is a solid. So God firmly laid his people. One can count on him because he does not fail to fulfill his promise. So conclusion question na kita, to happiness the day. Kay diri pa ni sa pagbunal pas bato. To happiness the day, tanaw na to atong temperature, no? Atong high 33 degrees Celsius, ang low is 23, kaulapan cloudy. Hangin na to karon na 10 km per hour, pinako na tayo 11 km per hour, no? So lago kita sa itong conclusion question. Sumubo rata karon, no? Okay ra pud ni. What are some things that right now you need to trust God with? How can you learn to submit to His will and wait for Him to act in His time? Why is this not always too easy to do? Oy, kana no? Nga magpa-guide ta sa Ginoo, no? Nga makita nato ang katubagan sa Ginoo. Kaya diri panahon kini ka bagutbot sila, no? Yang ipasabot gid sila ni Mrs. nga kung magbagutbot mo sa kuan, nagbagutbot mo sa Ginoo, di ba, no? Pero mapaygoan mapud siya sa Ginoo, no? Sa kato ang ilahang kinahanglanon. Pero mo atong ko ano nga na Ginoo kapila na lang intangible nga mga power gipakita sa ilaha, no? Sawa pa sila kagawas, kakita na sila, no? Kato ang pait nga tubig gihimong tamis. Pero dili gid kibali makalma. Di makaluwa tao, lo. Dili gid tatawa balaka kay lalay Ginoo, bahala na usay problema. Hello? Pero wala magud, no? Kaya ba ang po na Ginoo nga, siya mo po ibabasol. Wa man ko nahimuan ng tao nga di magproblema o di maglikramo. Di ba? O siya ba yung, iya ko sulayan. O kaya himo man yung tao nga mapuno gid sa problema. Di ba, no? Panahon pa lang sa kanang pagsilot niya kang iba, no, nga mapuno sa kabalaka ang babae, no? Sumurag course magud po na siya, no? Nga kanang ma-action na itag kabalaka, no? Kanang little faith. Dito ba yung ihatag kang adan og na iba, no? Nga mga mahimo nila nga mabatasan nila, no? Nga makuyawan kay kibali. Bisking kanang nag-uban ang Ginoo, no? Murag ka ng sa pagka-program ba, no? Mana pagka-program sa tao, no? Manang masabtan na po na sa Ginoo, no? Kay ang iya ba yung kuan pagsulay, no? Nay pagsulay
So maksing yung kabalaka ang tao no sa kung diha kita sa background ba sa istorya nga ang Ginoo mohatag og pagsulay unya ang katawhan dili mo balaka kay pagsulay na ni sa Ginoo no murag siya ang mapildi siya ang mapildi ya iya gigisulayan no ga kalagkoan lain ba pula no ga gisulayan ka sa Ginoo unya kanang di na ka mabalaka, di na ka magproblema. Ginoo ray gahimo ana. Ay nako ilada Lord. Kahibaw nako, di ba lain hinung kaayo, no? Kahibaw nako ana imong style Ginoo. Ilalalo. Di ba? So dili siya maayo no ang pagsulay sa Ginoo. Kahibaw siya nga maratol gid ang mga tao. Makiglalis bunon na kuno to sa Moses, no? Kay mao man siya ang normal, di ba? Ato kuan ganduro nga di siya man normal no. Nga kung ang Ginoo na hinay mabiay-biay nga kahibaw sila nga ay nata Lord. Imo ra nang ituyo-tuyo nga walay tubig karon, pero unya imo na po nang ipatubig, di ba? Maraglain no. Di ba? Manang may na normal no. Nga tagaan og problema, unsa man di magproblema? Kay tagaan magproblema. Murag kuan ba, murag mat problem. Tagaan kag mat problem imo sulbaron. Solusyonan nimo. Di ba? Ba man ka nagpatuwan na tagaan kag mat problem, di ko mo answer ana. Iya raman na, di ba lo? Di ba? Di ano to makita no nga. Ayaw question na ang manggibagulbol, no? Di ba? Kay mao man na ang gihimo sa Ginoo nga moriak gyud ang tao. Di ba? Na ganito gikuan nga kansa to? Supporter nga baser, di ba do? Kay nasuko ka sa ako o ya magriak-riak ka, di ba? O supporter nga baser no. Kay normal magud sa tao no nga magriak yun, di ba? Tagaan kag assignment, di ka mag-assignment kay imo ra man na, di ba no? Tagaan kag project, tabag project, di ba no? Pura kag walay ka riak-riak, wala kay gibuhat, no? May lang tagag problema sa Ginoo, magbagulbol ang mga tao, no? Kay kanang positive mapuda sa iha, no? Nga sama di ay magbagulbol na imo man nagitagaag problema, no? Pero ina na ginato ang pagsalig sa Ginoo no. Normal na siya na mga reaction no. Pero kanang dili mabot sa punto nga awayon na to ang Ginoo no. Pareha diri sa ila ni Moses nga batuon na mahinoon si Moses ang ilang leader. Sumao ka na no. Usay gyud dili mapud gyud nato. Balik-balikan naman pud nato no nga tungod sa pagka-program sa ato nga makareact gid ta. Kay maabot lang ta sa punto ani no nga tanawa ni ang reaksyon ni Moses diri nahimo niya ni diri ang sanay wilderness of sin sa Masa and Meribah no. Iha man na siyang gibalik nga mob dito sa sunod, di ba? Nga dili naman pabunalan ang bato, hunghungan naman. No? Diyan na ito makuha, no? Kanang di naman po nato siya mabaso si Moses, no? Kay mao malagi ng reaksyon sa tao, no? Nasayop na yun si Moses kay mao man yung instruction dapat magudunta na ato nga kanang mo invento malagod ang Ginoo ka aliyo. Kaya sa mabasol lo. Kaya ngano ni agi pa magpabunal-bunal hunghungan na lang dayto una diri sa Masa and Meribah. Pali na pagsanik di na masayop, di ba do? Or ilala ba no? Nga na kay idea. Pero ato na gud ang kon mahimo no. Kay pag sa sunod aniya dito naman ni po ni hunghung naman po ni. Unsay title ang hongbe? Di pa man Jethro pa man, no? Basig sa next to ang hunghung, no?
So ato lang na siyang gikuano nga nay katubagan ang Ginoo sa mga problema, no? Mga paglalis, no? O dili gid unta na maabot sa punto no nga makontra nimo ang Ginoo. So ato na si Pongo ng ato ang nangatuan diri sa Water from the Rock nga instances, no, nagchid man kuno ang mataw pag labay na nila dito sa Wilderness of Sin sa Elim kay wala na tubig, no. Ug mao to nga ganaon ang mataw nga mamatay ko na sila sa kauhaw, no. Batuon ako na si Moses, mato si Moses, nagampo si Moses, no, nga makabaton sila tubig. Kung mao to ang instruction nga dadasa ng mga leaders diha, pilian ng leaders diha, dadasa na, no, kay sila ra ang mag-witness sa atong pagahimuon nga makabaton kitag tubig or inana ba, no. Ug mao to ang gihimo ni Moses nga gibunalan kuno niya tong suba, no, ang suba, no, iyang gi-smith, ambot gi-smith, gikuhit, sa ba na siya, no. Oya pag abot niya dito sa bato, mao to ang iyang gihampak niya, gibunalan niya ang bato, no. Ug mao to nga nakatubig na siya, nanay tubig, tawgan atong mga tao ninyo dito, di ba mo ginana, no, nga nakabato na sila og kanang tubig. So mao gibali ng response sa Ginoo, no, sa ilahang pagchiding kang Moses og iyahag yung gipanganlan diha nga Masa and Meribah, no, kay kadto ang Masa, no, na siya ay pasabot, no, sa Masa testing, no, ang pagtesting. Og Meribah katong quarreling Meribah, no. So grabe gyud siya kanang memorable na siya, no, kay mao na siya ang second to the last nga pagprophesy. Mga prophesy man na siya pamaagi sa pag gamit sa gahom sa Ginoo, no. Di ba kang kuan kang kinsa to nga prophet nga magprophesy siya nga ang mga bukog mahimong mabuhi, no. Kinsa to nga propeta, no, basta na ato, no. So kadto marag prophesy ra gihapon sa iya kadto ang sungkod nga iyahang gamiton, no. Ang next dili naman to gamiton ang sungkod, hunghungan naman ato pa na siyang paabuto, no. So diha sa nagtapos sa correct pa na nga move ni Moses, no, ang correct nga move, last nga correct nga move ni Moses, ugma kang Jethro principle pa man, no. So diha na kita nagtapos sa ato ang pagpamalandong o magaampo na kita. Magampo kamo secret nga prayer, silent nga prayer, sincere nga prayer, prayerful. Ato pasalamatan ato natun-an nga loyo pa man sa pagka malantugi bagulbulan nga katawhan ang Ginoo naghatag og kanang tubig nga mainom kanila. Sa magampo kita, ikaw among gipasalamatan o Diyos nga makagahom diin nakatuon kami sa Water from the Rock nga ikaw nagasupply nga grabe gyud ka makatingala nga gahom amahan kay bising sa bato adunay ni agas gayud nga tubig sa imuhang gahom, og ikaw naghatag ni ana nga timaan ang ngalan Masa and Meribah. O nagaampo kami amahan nga ikaw gayud makasupply og water nga from the rock nga si Jesus Christ ang amo ang
mainom kanunay amahan ang imuhang gadagayday nga tubod sa tubig sa kinabuhi o pasayloa ang amo ang pagkabagulbulan, pagka malantugion ang amo ang grableng among troublesome pasayloa dawata kami amahan nga mahimong takos diya sa imong atubangan o ikaw among kasalamatan nga makatubag sa pagkampo sa pangalan ni Jesus. Personal luwas. Amen. Boy na atong vindication. Hallelujah to our Messiah, Lord Jesus Christ, Jehovah, Lords of Lords, and the Gods of Gods, and the Kings of Kings. So God will be the glory, and God bless us all. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw pagsunin atong tulaman ng kumlandong sa iyang pulong matagalaman tagabi mao kini inyong Bible study na study the words marathon lesson karon. Come, yan we got because it's time to do this yung 7 important textuality presentation live of the hour. The review of the day, review of the week. Yeah, review of the last year. So dili kita layon sa ato ang guaning gabos after sa ato ang pulmon nga mga semana. Og dili kita layon sa ato ang dessert man ato ang of channel gabi-gabi karon og nap kitay and verse sa ato ang 4 PM sa atong of channel ato subaybayan. So antod sa gayon ang Diyos malay kay madas nang dalagon ang Diyos.